Nakita namin sa ano, sa malayo pa yung isang platon ng kaway ng military, no? Sabi namin, kita ko, binilang namin lahat. Sabi ko sa kanila, pantay lang tayo sa kanila. Platon versus O platon. sila, parang mga 20 something yun, sir. Kami, dalawang squad kami, pero malalaking squad kami, mga siguro, mga mahigit, mga 30 personnel, sir. Anong dala mong firearm nun? M23 yung pusil ko, sir. Ay, yung Silver. baril ko. M23. Sabi ko sa kanila, dito yan dadaan talaga sa atin. Hindi yan dadaan sa kanila ni Ampog, ni Bobo. Dito talaga sa atin yan. Mag-alerto tayo, ha. Kailangan mapagmasid kayo sa bawat posisyon nyo. Kaya dumaan, parang ganyan, sir, ba? Dito, yung bangin, dito kami nagposisyon ng Tagaytay, dito sa Ridge Line. Diyan sila dumaan sa gilid namin. Hindi pa sila umakyat dito sa aming nagpagpasok nila doon sa aming killing zone. Doon pa nag-relax pa yung military, sir. Siguro mga 30 meters sa aming nag-relax pa sila 30 meters, hindi pa namin pinaputukan. Malapit-lapit na yan. Sabi ko 30 meters. Gano'ng kalapit? Basta, yan. Sige, ituro mo yung 30 meter. Yan, sa puno. Anong puno yon? Ito, pareho kami military kasi dito si... Parang yan, sir, oh. Ayun, yun nandun. Oh, sir, kaya bangin man dito, sir. Doon sila doon sila nagdiretso. Kaya, nag-relax pa yung tropa, nag-ano pa ng uniforme, naghukas para ipaano ng araw, sir. Kasi, anong oras yun? Parang nagka-encounter kami, sir, mga alas 12 ng tanghali. Ang hirap na. Edit nun. Anong cover ko? Anong kwan nun? Ang sa amin, sir, mayroong mga kaunting puno ng goma, ng rubber. Pero ano lang, sir, hindi talaga malalaki. Mga mga maliliit lang. Yung pwede mong yung mukha mo mas malaki pa. Mas malaki pa yung mukha mo, sir. Kaya pagka sabi ko sa kanila, huwag kayong mapaputok, ha. Punta doon ako sa aming advance, sa aming first squad namin na primera. Pumunta ako doon sa kanila, sabi ko sa kanila, relax lang kayo, ha. Dito natin tatrigeran. No, dito natin paputukan para pag maputukan dito, kailangan nating mabilis tayong assault para makuha natin yung baril. Walang IED kayo? Wala, sir, kasi ano man, ST, sir, para sa amin, sir, yung term namin na ambush, parang linear ambush, sir, ba? Yung mabilisan talaga. Mabilisan lang. Na pagposisyon. Kaya hindi na kami nakapagsagawa or nakapagplastar ng mga bomba namin saka mga suyak. Kaya dumaan na ang military. Sabi ng mga kasama ko, sa aking tropa, sabi nila, andyan na sila. Hindi ko man makikita, sir, kasi medyo hindi na ako makapunta doon sa kanila kasi malapit na talaga. Oo. Kaya naghintay na lang ako sa kanilang pagputok. Pero yung mga kasama, yung ibang military doon sa pinagpahingahan nila, meron pa doon, sir, nakita ko, mga isang team sila doon. Yun yung aming pinair. Yung nag-trigger, iba yung nag-sector doon. Yung main body ng Ranger, yun yung aming binigwasan. Kaya doon, nag-umpisa na, nagkaputukan. Ang sabi ko sa kanila, nag-relay ako, nag-check ako kung ano yung sitwasyon nila. Kumusta? Primera, kumusta? Anong tawag mo? Primera, yung First squad. Yung first squad. Primera, kumusta? Kung sabi nila, ito, naka-counter sila. Anak ko, hindi napuruhan yung, siya napuruhan, pero meron pang, hindi kami maka-assault. Sabi ng squad leader doon. Kasi yung squad leader doon, yung kapatid ko, yung kuya ko rin, yung squad leader doon. Sandali, paano? Sige, kasi babalikan kita sa... Siya yung squad leader doon, sir. Kasi medical man siya, pero medical man siya ng
ng region, pero inabsorb siya ng temporary siya nagiging squad leader. So under sa iyo ang kapatid mo? Oo, sir. Ang sabi ko, bakit hindi natamaan yan? Kailangan i-maneuver natin para yung dalawa, yung naka-hold the line doon, kailangan nating ma-outflank sila para kung hindi man sila mapatay natin, mag-atras, makusa siyang mag-atras. Kasi malulugi siya sa ating posisyon. Sabi ko, inatan, sir, inat yung aming command. Yung, sir? I-stretch. I-stretch, sir. Inat yung command namin. Nagutos ako, sige, inat sa kaliwa para maano, at saka sa kanan para mas malawak yung aming posisyon. Ang sabi ng kuya ko, kasi siya yung squad leader, meron nang natamaan dito sa atin. Kayo? Hindi, sir. Meron nang natamaan raw. Kasi yung M23, sir, yung parang planting rice, yung ranger ba, yung sir, zero talaga yung M23 nila. Buti na lang ako, hindi natamaan, sir, kasi malapit lang yung M23. Anak ko, ay di puta ni hapit na mamatay. M23, kahit saan man pumutok yan. Oo. Sabi, nabusan ako ng bala ng M23. Sabi ko sa kanila, sige, wala bang ibang paraan para makapag-assault tayo? Sabi ng kuya, hindi na lagi. Hindi na natin kakayanin na mag-assault tayo. Kasi natamaan ako. Natamaan naman siya dito, sir, sa hita. Piutol mo, si kuya mo? Oo. Yung kuya ko, natamaan na dito sa paa. Dito sa niya. Sabi niya, natamaan ako, tol. Sabi ko, saan yung tama mo? Parang sir, nagkalma ako, sir, ba? Pag sabi niya na natamaan siya. Family pa rin, family pa rin. Family pa rin, sir, ba? Babalik talaga sa pamilya. Kahit revolusyonaryo ka, ano pa ang sinisilsil ng prinsipyo na kailangan kalimutan ang pamilya, harapin ang pagiging revolusyonaryo. Talaga, sir, kung baga pa, magpatigbabaw talaga ang dugo ng pamilya. Doon, nakapag-isip ako, nakontrol ako, sir. Pag sabi niya natamaan siya, uy, tamaan ka, saan? Hindi ko man siya makita, sir, kasi meron pang isang team. Pero yung tinig niya, sir, maririnig ko pa rin. Natamaan ako dito sa paa. Ay, grabe, anak ko. Abi ko. Pero kumalma ka talaga? Oo, sir. Akala ko, sir, wasak talaga yung binti niya, yung bukog ba. Wasak yung bukog mo. Sabi ko sa kanya, sir, hindi naman. Ano lang ito? Adaptis lang. Sige, kaya mo pa, anak ko. Kung kaya mo pa, sige, abante tayo, assault tayo para ma-recover natin yung isang Armalite. Kasi, ang sabi ng triggerman, patay talaga. Patay daw yung pinaputukan. Kasi mga dalawang lang, sir. Pagitan, mga siguro, abot, mga 2 metro, 3 metro lang yata, sir. Hindi, kasi kuminsan, kuminsan kasi nagkukwento yung sundalo ba na 3 metro, 2 metro, sabi na nanonood, ang lapit-lapit naman. Ngayon, NPA commander nagkukwento, ganong kalalapit yung labanan. Kasi sabi ko sa kanila, sir, huwag niyong paputukan dito, ha. Kailangan dito talaga ipapasok natin sa killing zone. Medyo na-nervous naman yung sir, yung unang elemento doon. Ang sabi ko, papasok natin dito dito sa gitna para mas marami sila makapasok, siguro isang team bago pa i-triggeran. Para hindi talaga atras, makuha talaga namin yung baril. Dito pa lang, sir, nag-trigger naman yung isang kasama ko. Dito pa lang sa kanya. Yung unang elemento pa lang, nag-trigger naman sa kaagad. Ano sabihin ng pinaputukan na niya. Ang term nyo ba ng trigger? Trigger, sir. Ano ba sa amin? Basta. Trigger sa amin yun, sir, yung pagpaputok. Yung una. Siya yung first trigger man. Sige, tuloy. Pagkatapos, sir, meron namang yung kuya ko na tamaan na, saka meron na ring natamaan na persa ko, doon ako nagkakalma, sir. Sige, na tayo, hold the line lang. Yun, meron din akong instruction ng isang squad na sila yung magmamaneuver sa aming withdrawhanan, sir.
Sige nga, ikwento mo nga paano kayo mag-withdraw. Hindi, yun, live yun ha. Oo. Ito example, paano kayo mag-withdraw? Yung kalaban, sir, sila yung isang squad na doon talaga sa killing zone, sila yung temporary na nag-hold the line doon, at saka yung isang team ng isang squad, sila yung pinamaniobra ko doon sa isang posisyon na doon kami withdraw. Para ma-safety kami pagkatapos nila doon, nakarating na doon sila sa kanilang tasking, sa kanilang position, nag-relay na sila kaagad ng radyo. Sabi nila, andito na kami, nakaposisyon kami, okay, wala mang indikasyon naming nakikita. Safety dito. Sige, hold the line kayo ha. Kumbaga pa sa amin, sir, pugong kayo, pugong. Pugong ang hold the line na term nyo? Pugong. Sige, magwi-withdraw na kami, yung main body namin. Kaya, yung isang team namin, yung sa primera, yung alpha, yung abi namin na team, sabi ko sa aking utol, yung isang team mo, sila yung mag-hold the line kasi marami tayo, magsiksikan tayo dyan sa medyo apiki, medyo ano talaga yung terrain. Kapag agad kaming mag-atras dayon, sir, mailog yung aming posisyon na maneuver ng kalaban, pwedeng kami yung matamaan talaga kasi doon kami sa isang under na posisyon. Kaya yung isang team doon sa abi ng primera, sila yung nag-hold the line doon, nag-unti-unting putok para kami maka-smooth kami nga napakapag-atras. Yun yung matuwa ka na doon. Ako nakikita ko natutuwa ka kasi yun yung mga ganong style. Yung sa sir, yung sa umpisa pa lang, sir, high moral talaga ako, sir. Kailangan talaga na durugin talaga yung isang platoon. Kailangan talaga makapag-recover kami ng armas. Kapag doon na sa bandang pag-relay ng aking kuya, natamaan siya, doon na ako nag-relax. Uy, hindi pala biro na parang kailangan talagang i-control ang ating sarili, yung eagerness natin na kailangan i-assault, yung ka-excited, sir ba? Na makakuha ng baril. Kaya doon, medyo nagkalma ako na hindi na itutuloy yung pag-a-assault. Kasi kung mag-assault pa kami, sir, marami ring matatamaan. Ang sabi ko sa kanila, normal man yung tama, normal man yung mamatay sa digmaan, at least mapakita natin sa ating kalaban na tayo ay mga mandirigma, na hindi tayo matatakot sa kamatayan, sabi ko sa kanila. Yun din yung kanyo? Oo, sir. Yun din yung... Yes, sir. Nagpupropaganda rin ako, sir, sa mga banatan, sir. Bilang military leader? Bilang military leader. Sige nga, ano yung linyada mo palagi? Bakit ka sumikat? Sumikat ka rito eh. Ano talaga, sir? Anong linyada isang simple naman lang yun, sir. Yung sa akin, yung gawaing militar, napakahalaga na kailangang sir ba? Ibuhis mo yung buhay mo para ma-success yung goal na makapaglunsad tayo ng mga aksyong militar, yung mga tactical na opensiba para makapag-ambag tayo dito sa ating unit. Kasi hindi natin mapupulbos o hindi natin ma-dismantle ang armadong kusog ng Pilipinas kapag hindi tayo maglunsad ng mga tactical na opensiba. Ang tanong ko, pag bumibira ba kayo, anong mas importante sa inyo? Yung armas ng sundalo o mapatay yung sundalo? Dalawa yan, sir. Yung pinakamahalaga. Pero, ang pinakakon talaga, sir, mas mabuti, masamsam talaga yung armas. Yung armas? Oo. Ang pinakamataas na level ng victory, sir, na nakuha mo yung armas na hindi dinadaan sa digmaan. O hindi, yun ang sunso yan eh. Sunso yan, sir. O yun ang pinakataas na forma sa
sa victory ng isang hukbo kapag nakasamsam ng mga armas na hindi dadaan sa putukan. Kaya yan ang mga teorya. Pero para namin, sa ganitong sistema, sa ganitong sitwasyon natin, hindi natin kayanin yan kasi napakat mataas na requisitos na dadaanin natin bago natin yan masakses yung disarma. Kaya doon na nag-umpisa sir na ito yung lapsis ko, ito yung dapat ganito dapat para Ganon ka. Oo sir. Habang nag-aatras kami sir, nag-ano ako sa aking sarili, nag-evaluate ako saan yung lapses, saang portion yun, ano pa ang dapat gawin. Yun yung sa aking pag-iisip sir. Kaya nakapag-relax kami. Sabi ko sa aking sarili, pwede na rin tayong makapag-relax ng panahon, makarelax tayo, pwede tayo magsagawa ng mga tactical na opensiba na tayo na rin ang magdidisenyo. Tayo na rin ang mga atake, hindi na yung ang military na mag-aatake. Yun yung mga nasa aking mga ano sir. Kasi yung sa inyo, yun yung talagang mataas din na achievement ba yun yung kayo yung nagdisenyo ng TO, Tactical Offensive. Oo, sir. Maganda resulta. Oo. Yun yung pinaka ano sir, yung hindi man karangalan sir, pero karangalan din sa buong organisasyon at saka karangalan sa buong unit namin. Yeah. Na para mas yung kumpiyansa ng masa at saka panindigan ng masa mas lumalakas sir na meron talagang lakas ang ating hukbo. Sige nga, kape muna kasi gusto ko ipa-explain sa iyo yan eh. Sige, kape muna kasi ano yan eh, gusto kong ipa-explain sa iyo na bakit pag nanalo kayo, ano yung importansya noon sa masa ba? Ano yung importansya sa, di ba, nagiging, ano kayo, di ba? Okay lang sir. Mas nagiging, di ba, yung idol kayo, nagiging bayani kayo, yung gano'n, di ba? Oo, sir. Mas lumalakas talaga ang suporta ng masa, sir, kapag mayroong mga tactical na obensiba na ilulunsad ng unit ng NPA. Mas sila, sir, mas mag-high moral yung support ng masa. Kasi, isang propaganda lang, di ba, kita mo, sabi ng gobyerno, tayo ay mga mahihina, tayo ay kaunti lang, hindi tayo mananalo sa digmaan, pero napakita natin sa mata ng gobyerno na kaya nating makapaglunsad ng mga tactical na opensiba na nagiging successful na. Anong effect nun sa masa? Ano sir, parang high moral sila sir at saka yung support nila, parang ano lang sir, yung parang mas mabilis sila papagalawin yung mga utos namin. Kailangan yung recruit sa organizing, ito yan kasi ang inyong mga pag-aambag bilang mga aktivistang masa hindi lang simple, no? Malaking importansya ito sa pagsusulong sa digmang bayan. Yan yung mga ano. Kape muna. Maganda tong kwentuhan natin. Ano sabi ng father mo na nun? Mga ganyang unang taon mo? Sa unang taon, sir, ang sabi niya sa akin, nakatry ka naman ng harassment. Pwede ka na ilagay kita sa striking? Striking daw, sir. Yung mga merong tactical na opensiba, ako yung andun talaga sa striker squad. Explain mo nga yan, paano structure nun? Kasi yung isang structure sa tactical na opensiba, sir, merong assaulting, merong reserve force, merong blocking force, merong medical team or medical squad, at saka merong mga combat medic. Yan yung komposisyon ng puwersa, no? Kaya
doon sa mga tactical na opensiba, yung pinaka-crucial talaga, yung striking talaga. Kasi sila yung pas-pas na gumalaw para pas-pas or pas-pas din ma-outflank or mabilisan yung galawan nila para madali yung ano sir, yung kadaugan kumbaga pa sir. Example, saan ang striker pag inatake niyo isang detachment? Ano yung galaw? Ano si striker doon? Ang primera sir, yung So sila yung papasok. Sila yung mag-uuna talaga sir. Sila yung magko-control talaga sa ano. Yung rhythm, yung tempo, yung rhythm ng giyera. Sila Yes, yung sir. papasok Oh, talaga. sila talaga. Yung momentum ng atake sir, hindi na nila yung momentum talaga kailangan talaga para masuppress yung kalaban. Hindi sila maka-recover kaagad. Ano yun, one team o ano yan sir, one squad talaga yung one squad talaga one yan? squad talaga yung assaulting team, yung assaulting yung tawag namin na striking. At hindi yan basta-basta. Oo sir. Pinipili namin ang mga tao namin na mayroong kakayahan diyan, na mayroon ng mga experience sa mga encounter. Kaya confident kami sir na ito yung striker natin. Basta kapag hindi lang talagang kaagad tayo makapasok sa detachment or sa siyang police station. Ibig sabihin si father mo no, nakita na niyang kwan mo. Oo, parang ganyan sir. Siyempre, meron mga report lagi sir sa aking team leader na sa actual ba, ano yung reaction ko doon sa putukan. Sabi nila, hindi daw ako maratol, kumbaga pa sir, hindi daw ako magpanic. Kasi mag-observe man lang ako sir Anong style mo? sa kaway. Yeah, anong style mo? Kasi Ako, sir, ako nakaka-relate ako sa'yo habang nagkukwento ka. Kapag pag yung mga position ko sir, iba't iba lang yung mga position ko. Yung naka-position number 1, yung position number 1 sa amin sir, dapa man. Ganun ba? Oh. Position number 1. Meron man kami sir, 10 position sa 9 rifle positioning sir. Siyam na position sa pagbabaril. Dapa, nakaniling, iba't ibang standing position. Matansya man ko sir, matansya ko na ito, hindi ako matamaan ito kasi yung mga bala. Kaya makapag-obserba ako sa aking harapan at saka sa ibang porsyon. Yung team leader ko or squad leader, mag-observe sila. Sabi ko sa kanila, sige, pag mag-command sila, yung mga katabi ko sir, sige, huwag tayong matakot. Isulong natin, makikipagpatayan tayo kasi ito yung pinipili natin na gawain, sabi ko. Ganun ang ano mo? Oo sir. Huwag tayong matakot kahit man tayo ay mapatay dito sa ngayon na labanan. Sabi ko sa kanila, huwag tayong matakot, sabi ko. Tayo ay mga bayani, sabi ko sa kanila. Ganun. Nakikita nila sir, uy, ano na bata to, kanang relax, medyo mayroong potensyalidad na gawaing militar o magiging commander militar. Bata ka pa noon, 20, ano ka lang no? Ano pa sir? 18 years old pa yun ako sir, hanggang 19. Ito pa lang yan? Oo sir. Pag 18 sir, mga encounter namin, sabi ko sa kanila, huwag kayong matakot yung team leader ko sir ba? Sabi ko sa kanila, sige, abanti pa tayo. Ganyan sir ba? Yung mga veterano. Veterano yan? Oo, yung mga veterano, sabi ko sa kanila, abanti tayo para makapag-recover tayo ng armas. Yan o, naliligo man yan sila. Dito tayo dadaan, hindi, masurpresa yan sila. Kasi walang gwardya. Sabi ko sa kanila, nag-observe lang kami sir, mga 2 oras siguro, nag-observe kami sa isang platon ng 73rd. Naliligo doon sila sa eskwelahan. Malayo ang kanilang main body sir. Mga nasa mga 400 meters. Doon sila naliligo. 3 lang sila. Alam ko, kayang-kaya natin nun, 1-on-1. Sabi ko sa kanila, kasi yung mga baril nila, 3 sila, nagsabay sila sa pagligo. Walang magka-alerto, walang maka-reply, walang maka-return fire dayon kung atakihin natin. Sabi ng team leader ko.
ano yung iniisip mo? Harassment lang natin, harasin lang natin, hindi tayo mag-aatake. Anak ko, hindi ba yun pwede man siguro kahit isang team tayo makapagkuha tayo ng baril? Sabi ko sa kanila, sir, ba nga, yung iglap lang ba yung birada natin, yung atake natin, makaka-recover tayo ng baril. Sabi niya, hindi yan pwede. Sabi ng mga veterano, sige. Kaya doon, naobserbahan ko, sir, ito pala, tama rin na hindi tayo magpadalos-dalos kasi isang mistake lang, pwede tayong ma-wipe out. Parang ganyan din ang sinasabi ng mga veterano. Na ano yon, maganda yon kasi agresibo ka masyado para sa kanila, parang ganon. Oo. Kasi agresibo talaga ako kasi bata-bata pa. Tapos ganyan na yung mga pag-iisip, sir ba. Kaya naging patong leader na ako sa mga marami-rami ring mga encounter, sir. Ito yun, mamaya yung next encounter mo. Pero ito, ano sinagot mo sa tatay mo? Ang sabi ko sa kanya, sir, Kopa, kapag dyan ako sa striking, baka magulat ka sa akin, sabi ko sa kanya. Baka hindi ako uobra dyan. Baka maano talaga ako, hindi ako makagalaw ba? Sabi ko sa kanya, sir. Sabay smile sa kanya. Kung pa, baka hindi ako sabay smile sa kanya. Doon na lang ako sa hindi na lang ako sa striking. Sabi ko sa kanya. Hindi, doon ka talaga sa striking para makita ko talaga yung kurso mo. Anak ko nga, wag naman pa, baka i-judge mo ako. Sabi niya, hindi ako judgmental na tao, sabi niya. Para makita ko yung junior ko na meron. Oo nga pala, junior ka pala. Sir, ako yung junior. Makita ko talaga, ano yung movement ng junior ko. Kung nga, naman ang mga report pa. Andyan naman yung mga report ng mga kasama ko kung paano ako makikipagdigma. Hindi masatisfy ako kapag sa report lang. Kailangan ko talaga makikita kita sa ano yung movement mo, yung reaction mo. Parang ganyan, sir ba? Anak ko, normal man lang yun pa. Yung anong normal ng lihok or galawan ng hukbo, yun yung yun yung galaw ko. Wala namang ibang galaw natin. Ina-apply natin yung mga prinsipyo sa yung 9 rifle positioning, saka iba't ibang mga special na mga skills natin. Yun yung ina-apply ko sa actual na digmaan or sa encounter. Nagtawa lang siya sa akin, sir. Meron isang, bago pa siya namatay, meron kaming tactical na opensiba. No, mamaya, yun na yun. Yun ang next episode. Basta ang sinabi mo sa tatay mo, go. Ang sabi ko sa kanya, baka magugulat ka sa akin pa, baka hindi ako makapag-contribute sa bilang crucial na gawain ng striking, sabi ko sa kanya. Nagtawa lang siya sa akin, sabay sir. Kindat. So, alam na niyang ang sagot mo, oo. Oo, sir. Okay, kape ka muna.